mga old Japanese talaga, ano sila, strict sila na hindi nila gusto yung pagkain pwede ibato sa'yo. Sa sobrang madali, yung pagkakat ng isda, hindi na proper. Binato niya sa akin isda. Sabi niya sa akin, ano to, pagkain ng aso. Binago din yung buhay ng may-ari, sir. Oh, Nag-drive siya ng lumang-lumang Peugeot na kotse. In 6 months, drive siyang BMW. Grabe, sir, yung restaurant na yun. Nag-boom talaga. Nag 140 a month, 160 a month, 1,000 1,000 ang benta. ang benta. Number one, attitude. Kung gusto mong mag-grow, okay, always down to earth. Kung ano mong naabot sa buhay, ganun pa rin, walang magbabago. Kung kumakain ka ng tuyo, tuyo pa rin. Hi there guys, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Super excited ako ngayon na we are right now here at London and may makakasama tayo talagang isang nakapaka-inspiring ng storya na kanyang kinabuhi. Huwag na natin patagalin. Okay, siya po ay isang tanyag na chef po, hindi lang diri sa London, pero sa daming bansa. So, wag na natin patagalin. Pakilala ka muna, chef. Ako si Chef Rice, chef as 22 years in Japanese cooking. So, siyempre yung larangan ng pagluluto and chef, diba? It's a big thing. Siyempre sa ating kusinero lang tawag, pero dito pag ikaw ay naging isang tanyag na chef, popular na chef, especially for other countries and mga hotels, mga luxury ship, iba po yan. Pwede ka ba magbigay ng background kung paano ka ba nag-umpisa yung storya ng imong kinabuhi? Ilang kayo magkakapatid? I was born in Leyte. 6 kami magkakapatid. Ako ang panganay. Siyempre, pag ikaw ang panganay, di talaga kaya paano ng magulang kasi siyempre ang buhay sa probinsya hanggang farming lang. Kasi magulang ko rin, di rin kaya makapag-aral. Yun, pumunta ako ng Maynila when I was finished my high school. Nagtrabaho ako sa tiyahin ko, gardener. Gardener ako. May business na mga halaman. 2 years ako nagtrabaho sa kanila. Magkano sweldo no? Naalala mo ba? 70 pesos Per day. Per day. Per day yun. Libre kami bahay, pagkain. Mm-mm. Tapos yun, sabi ko sa isip-isip ko, balik muna ako ng probinsya kasi dito ang hirap din ang buhay sa Maynila. Sabi ko, Bakit? kung magpo-probinsya ako, siyempre yung lolo ko may farm, doon lang muna ako sa farm. Saka ng niyog, ganun. Umuwi ako ng Leyte, tapos mga 1 year lang ako sa Leyte, tumawag yung tiyahin ko na punta kang Maynila kasi may opportunity sa Portugal. Tapos bago yun na nagtrabaho ko nag-training sa restaurant, nagtrabaho muna ako ng gasoline boy. Nagkasanin boy ka rin? Oo, nag-gasoline boy ako mga 4 months. Tapos sabi ng tiyuhin ko may available na daw doon sa restaurant sa Alabang na pwede ka na mag-training. Ayun, nagtitraining ako doon. Nag-umpisa ako dishwasher. Wow. Ang may-ari kasi noon, parang best friend ng tiyuhin ko. Magkasama sila sa Portugal noon, sa Purusato, Portugal. Kasi may branch din ng Purusato sa Maynila. Nag-rebranch rin sila sa Portugal yung time na yun. Pero yung maliit na bansa sa Europe, kung sa baga yung pinakadulo na yun sa Europe. Oh, so in other words, during the time na nagdi-dishwashing ka, gaano katagal yun at magkano rin ang sweldo mo during that time? Wala akong sahod noon, sir, kasi training eh. Oh. Tapos yun, may tiyahin din ako doon sa Manila. Tinutulong-tulungan nila ako. Tapos ibang kusinero parang naawa din sa akin. Magbibigay ng konti. Siyempre, pag kita naman nila na nakakatulong din sa kanila. So in other words, paano yung pamasahe during that time? Yung time na yon, yung tiyahin ko na sa Portugal, nagbibigay siya ng konting allowance. Yung tiyahin ko na uwian sa Pasay. So gaano katagal yung ginawa mong parang ano, 'di ba? From dishwashing tapos anong nangyari next? Pagkatapos ng dishwasher, mag 3 months ako sa dishwasher, tapos sabi ng may-ari doon, mag-umpisa ka na sa tempura. Yung paluto-luto. Oo, luto-luto, tapos pahiwa-hiwa. Ayun, umpisa ko doon. Matagal ako sa nila, halos 1 year. Yung 1 year walang sweldo? Wala, sir, wala. Grabe. 1 year na yun. So guys, ito lang bago tayo mag-umpisa. Yun nga, yung parang, kasi kadalasan, di ba, pag naghahanap tayo ng trabaho, ang unang tanong natin magkano sweldo, di ba? Pero ito, bakit ka pumasok na wala kang sweldo? Ba't ka pumayag? Ang time na yun kasi, yung tiyuhin ko, pinangako sa tiyuhin ko na once na matuto ka dyan, hahanapan kita ng sponsor sa Portugal para di rin ako mapahiya. Kasi yung chef, ang tiyuhin ko, sikat din sa Portugal, nagtrabaho sa 5-star hotel. May mga magazine din siya. Sikat talaga siya sa Portugal. Sa palagay mo, yung sa, di ba, nag-invest ka ng almost 1 year na wala kang sweldo,
to, ito ba ay sulit, di ba? Parang hindi ka nang hihinayang na wala kang kinita. Naging solid din sir kasi nakakuha ka ng idea sa pagkain kasi wala talaga akong experience sa pagkain eh. Kahit Filipino food, ang alam ko lang, basic lang. Solid din nakakuha ng experience. Pagdating ng Portugal, nadagdagan. So, pagkatapos ng, syempre, 1 year, after 1 year na lipad ka ng Portugal? Oo, may nakakuha siya ng sponsor sa isang 5-star hotel sa Porto. Okay, so nakapunta ka doon, pero syempre, kailangan pamasahe, visa, lahat. Sinong nagbayad? Ang nag-provide nun yung hotel. Wow! Pinoprovide lahat niya. Tapos naalala mo yung time na yun na yung may gulo sa Makati? Oo. Natakot yung mga Portuguese embassy. Oh. Tapos yung nagsarado yung embassy, akala ko na di na talaga makapunta ng Europe. Oh. Kasi nandun na yung papel ko eh. Sinadmit ko na lahat. Siguro ano talaga ng Panginoon. Bigla lang nag-reply sa akin na galing Indonesia na ready na yung visa mo. Oh. Kasi matagal din sir, nagantay ako noong time na yun. Before 1 year, naabutan pa 7 months. Wala akong iniisip. Sabi ko mag-apply na lang ako nito ng trabaho sa Maynila. No chance na talaga makapunta ng Europe. So after 7 months nakapunta ka na? Nakapunta ako. Tapos yung amo ko, siguro swerte din talaga kasi yung amo ko, kasi sa sobrang tagal, inantay pa rin niya ako. Tapos yung restaurant, naka-operate na yung restaurant. Japanese restaurant ba yun? Japanese high-end restaurant sa 5-star hotel yung Gosho. Okay. Anong unang trabaho mo paglapag mo doon? Paglapag ko doon, ang trabaho ko, teppanyaki. Tagaluto, yung sa harap. Yun talaga ang unang skill ko, teppanyaki. Wow. Nag-show ako sa harap ng customer. Yun lang. Tapos di pa yun na bigla ang show, nag-training pa ako sa isang magaling din na teppanyaki guy. From taga Brazil. Taga Brazil yung... Pero during that time, pag napag mo na doon, meron ng sweldo? Oo, meron na sir. Meron na. Libre kami bahay. Libre bahay. Magkano sweldo doon? Naalala mo ba? 700 Euro. So during that time, 700 euro, magkano yan Philippine peso? ang palitan kasi noon 55 sa peso. O, di mga almost 40,000 pa rin. Almost 40,000. So guys, ladies and gentlemen, nagbunga na yung ilang taon niya na pagsisikap na walang bayad, 'di ba? Natuto ng skill, 'di ba? Kumita na siya. Kaya nga guys, kung kayo naman po ay may pinagdadaanan ngayon, wag mong isipin muna yung kita. Ang isipin mo, matuto ka muna kasi pag natuto ka, susunod ang kita. Nag-agree ka ba? Oo, sir, totoo yun, sir, totoo. Yun, sipag lang talaga. Sipag, tiyaga. Tapos patient kasi alam mo naman pag ibang lingwahe, sobrang hirap. Number 1, communication, lalo na sa Portugal. 80% mga tao hindi nag-i-English. Portuguese talaga. Portuguese, pure Portuguese. So you learned also how to speak Portuguese? Oo, sir. Pinag-aralan ko talaga yung, kasi kasama ko sa bahay, puro Brazilian. Yung salita lang Portuguese, walang nag-i-English. Ang hirap, sobrang hirap. Kung homesick lang pag-usapan. Tagal, mga 2 years siguro ako bago Adjust. Grabe. Oo. Tapos sobrang tipid pa kasi gusto mo rin yung pamilya mo na magbago yung buhay ba. So magkano pinapadala mo nung 700 ang kinikita mo euro? Ang pinapadala ko 600, iniiwan ko yung 100 sa akin. Oo, pero I'm sure mayroon ka naman tip. May tip ba yon during the time sa mga hotel? Oo, may tip kami. Every week 50 euro. Hindi pwede direct na nakukuha sa guest, no? Hindi sir, na centralized. Hahatiin lahat sa mga nagtatrabaho. So may 50 euro extra ka pa per week. So Per 200 extra. A month. So paano naman nag-progress ang imong career after that? After sa 2 years, sabi ko, wala akong nakitang opportunity sa teppanyaki sa Europe. Sabi ko, gusto kong magbago yung sushi ba. Ayun, yung pinumpisahan ko, nag-sushi ako. So, ito lang clarify lang natin po mga kaiponaryo. Ang teppanyaki kasi magluluto ka sa harap. Yan. Tapos, ang sushi, ano naman yung sushi? Yung mag-show cooking pa rin, pero cold food, malamig na pagkain. Mga raw fish, i-roll mo siya, rice and nori. Yan naman, ibang ano yung skill yan. Skill, yun ang mahirap kasi kailangan mo skill ka talaga sa paglilinis ng isda. Oh. So, sino nagturo naman sa inyo nan? Ang nagturo na si Yoshi, Japanese. Imoto. Ang kasama niya noon si Marimoto, yung Iron Chef sa Amerika. Ngayon, award-winning chef. Wow. Yun, matanda na ngayon si Imoto. At you're under the mentorship, tinuruan ka talaga ng mga ito? Tinuruan ako niya, sir. Sabi niya sa akin. Kasi sinabi ko rin ng buhay ko sa kanya eh. Sabi ko, sir, wala akong natapos, sir, pero tuturuan mo ako as experience. Kahit anong iutos mo sa akin, sunod lang ako. Nagustuhan niya sa akin kasi pag mag-utos siya, kahit sobrang hirap, oo lang ng oo ako, kahit alam mo na pag mga old nga Japanese, medyo sila stricto, hindi kagaya ngayon sa mga bagong generation. Naka-adapt na sa culinary na way. Nanay mga ano, yung paano magsalita sa tao, ganyan. May polite na magsalita sila. Pero ngayon, noon dati hindi eh. Hindi sir, ano sila, yung mga old Japanese talaga, ano sila, strict sila na
Kung pwede ka, di nila gusto yung pagkain, pwede ibato sa'yo. Oh, grabe ha. Mm. Naranasan mo yun? Naranasan ko yun sir, nag-ooperate kami ng maano ka talaga, ma-nervyos kasi yung resort fully booked. Tapos siyempre ubos na yung mga preparation. Kailangan tatakbo ka sa kusina mag-prepare. Sa sobrang madali, yung pagkakat ng isda, hindi na proper. Pero inaamin ko yun sa siyempre na-nervyos ka na eh. First time mo na makaranas ng ganyang service, tapos naubusan ka ng preparation. Binato niya sa akin isda. Sabi niya sa akin, ano to, pagkain ng aso o yung baboy. Pagkain ng baboy daw. Hindi ko gagamitin yan. Sabi niya, stop mo na service in 20 minutes. Stop talaga sir. Kasi siya ang executive chef. Tapos anong ginawa niya? Pumasok niya sa kusina, tinawag lahat ng staff. Number 1, ako kasi akong right hand niya eh. Kinausap niya sinsinan. Sabi niya, huwag kang sa oras ng service, huwag kang ma-nervyos. Focus ka lang kung kahit matagalan ka pag-prepare. Kaya alam ko na hindi ka expert masyado sa isda. Anuhin mo, i-perfect mo kung kaya i-perfect. Doon kong natutunan sa daming technique sa pagkat ng isda sa kanya. And after that, ano nangyari? Yung sabi ko, gusto kong magkaroon ng pangalan. Sabi niya, okay, maganda yan. Pero parang okay na yung experience mo sa akin. Lumipat ako sa Gosyo. Ano yung Gosyo? Ganun, Cheese Restaurant Cheese. No. Yan ang pinakasikat na restaurant sa Porto. Bago ka makakain doon, mag-book ka 1 month pa. Ay, grabe. Okay. Doon ako Nag-apply ka? Nag-apply ako doon. Nag-trial ako. Sabi ng executive chef, Portuguese yun siya, si Chef Antonio. Another day, mag-umpisa ka na. Wow. During that time, nung nag-umpisa ka na, magkano na sweldo? Ang sweldo ko noon, 1,800 euro. Anong taon yun? Nung ganun? Mga 2010? 2011, start ako sa Cheese. Pero malaking pera na yun, 1,000 plus during that time. Libre pa ako ng libre akong apartment. Wow. Time na yun. Una, hindi ako libre. Tapos nakita nila yung skill ko na kaya nang mag-handle ng isang seksyon ng sushi bar. Sabi ni Chef Antonio, dito ka na lumipat sa malapit sa yung apartment na yan. Ako na magbayad ng rent dyan. So, nung lumipat ka na sa Gosyo, di ba? Gosyo ba yun? Sa Cheese. Sa Cheese, yung Cheese restaurant. yung matagal lang So, ano naman ang naging experience mo doon? Anong kwento naman doon? Grabe sir, mga celebrity sir. Talaga? Sino-sino mga... Cristiano Ronaldo. Oh! Oo. Na-meet mo? Oo. Prinsipe ng Indonesia. Nakausap mo? Oo, doon sa Cheese. May picture kayo? Bawal kasi Ay. doon, bawal kaming Kasi ang manager ni Cristiano Ronaldo, si Jorge Mendes, Oh. ang bahay niya, tawid lang ng street. Doon palagi yan si Cristiano Ronaldo sa manager niya. Kasi yung restaurant na yun, high-end eh. Pinakasikat na Grabe. restaurant yung sa Porto. Alam mo kung gaano kasikat si Cristiano Ronaldo? Grabe. Tapos yan, si Cristiano Ronaldo sir, makita mo sa yung isang pinsan ko, may picture din sila. Oh. Kasi yung amo niya noon, yan ang mamaya, mga picture. Alam mo kasi, ito lang mga kababayan, si Cristiano Ronaldo ay kasi very private yan, football player na sobrang sikat yan. Ayaw niya mag-social media. Pero ngayon, nung na siya, pa-retire na siya ngayon sinasabi niya gusto niya mag-retire. Nag-social media, alam mo ba, in less than 24 hours, umabot yung following niya sa YouTube ng, I think, 10 to 20 million. Grabe. Ngayon nga, yung social media niya, I think 70 million na yata o 50 million yung followers. Wala pang 1 month. Grabe. So, sino pa aside from Cristiano Ronaldo? Marami, mga vice president sa Portugal, kumakain sa restaurant na yun. Mga artista. Oo, sir. Si Madonna, kumain dyan. Si Madonna. Nakita mo rin? Oo, doon sa restaurant. Daming security, sir. Di masyadong makasalamuha kasi ang lalapit lang sa kanya, yung executive chef namin, si Chef Antonio. Oh. Kami, mga head chef sa by section. Bawal picture din, bawal. Bawal, daming doon lang kami nakapokus sa food nila. Tapos may daming nakatingin habang gumagawa. Oo, kasi make sure na safe, walang no? Safe. So, after that, kumita ka na ng mga 1,000 plus. So, ano na yung next na chapter? Ang next chapter yun, kasi yung time na yun, yung Cheese, tinamaan ng parang sabihin natin tsunami sa Pilipinas. Oh. Sira yung restaurant na yun, tapos hindi na nabuksan. Ang swerte ko naman kasi, yung time na yun, nasira yung day na yun, kinabukasan may tumawag sa akin. Oh. Sabi niya, nasira yung Cheese, gusto ko maglagay ng sushi sa parang coffee shop siya, sir. Maliit lang. Kaya ko ba ito i-busy itong restaurant, coffee shop na to? Parang coffee shop lang talaga. Sabi ng
anong tao na yun. Ako wala akong maraming pera, sabi niya sa akin. Pero kaya tang sahuran 2 beses sa isang buwan. Hindi ko kaya yung sahod mo na isang beses kasi ang inano ko na sa kanya, nag-open ako ng 2,000 euro eh. Clean plus bahay. Oo. Kasi yung time na yun, asawa ko buntis. Okay. Tinanggap niya yung offer ko. Nag-umpisa kagad ako kinabukasan sa kanya. Habang sa kabilang side, inaasikaso ng mga government, mga bayaran, Oo. naman yan, pag may insurance na. And then? Tapos yun, nag-umpisa kami nung maliit. After 6 months, surprise talaga ako kasi Bakit? yung restaurant na yun, ang coffee shop, naging restaurant na nag-expand siya Oh. in 6 months. So in other words, kumita, lumaki. Kumita, binago din yung bahay ng may-ari, sir. Oh. Nag-drive siya ng lumang Peugeot na kotse. In 6 months, drive siyang BMW X5. Oh! So, ang daming tao yun, I'm sure, nung ano. Oo. Tapos, kaming dalawa lang asawa ko. Mm. Kasi sabi ko, ako muna dito, di mo na ako kuha ng chef. Kasi baka, ano ka lang ba? Wala akong pagkatiwalaan. Yung asawa kaming dalawa muna. Grabe ka-busy yung restaurant na yun. Ano ako nagtrabaho doon? Halos 5 years. Oh, 5 taon. Tapos, after 5 years, Pero ginawa ka bang partner or anything? Wala. wala, sir. Inano lang niya lang ako, binibigyan ako ng bonus. Kinuha na ko niyang kutse. Tapos, naibenta ko rin pag travel ko na sa Europe. So after 5 years, saan ka na pumunta? Mga 2000, I think, 2017, 18 that time. Punta akong Spain, trabaho sa Kyoto. 3 months lang ako doon. Parang tinutulungan ko lang sila na yung pagkain. Binabayaran ako medyo maganda-ganda na. Ba't ka rin umalis pala nung after 5 years na? Ba't ka umalis? May plano na kasi ako, sir, na magkaroon ng sariling restaurant. Oo, Yun na yun, ang dream ko talaga yun. Oo. Pero ano yung pumipigil sa'yo? Bakit hindi mo maumpisa? Kasi yung time na yun, yung mga kapatid ko nag-aaral, nurse, sa San Carlos. Kailangan ng suporta din nila sa akin. Imbis may pera ka nang masave, mailabas. Tapos sabi ng asawa, sige lang, tuloy lang tayo. Iniwan ko yung asawa ko, nag-travel ako. Kasi medyo malaki kita sa abroad. Punta akong Italy, sa Napoli. Doon ako, parang nag-executive chef ako doon. Magkano na sweldo during that time? Malaki na, sir. Umabot ng 4K. Euro. Nasa hotel ako nakatira na. Wow. Yung time na yun. Grabe. Medyo maganda na talaga kung sabihin. After that, punta akong pabalik-balik na ako. Spain, Italy, Portugal. Tapos puntang Paris, saglit lang sa Paris. Tapos yung last na, before COVID, may isang taong nag-message sa akin. Ito yung dito na sa London. It was 2000. Kakaumpisa lang ng COVID. Mga kasama ko, mga Pinoy, yung nagbubukas sa restaurant na yon. Tapos sabi ng may-ari, sahuran mo na kita ng ganito. Sobrang liit, sir, akala. Sabi ko, ma'am, paano ipapadala ko sa Portugal nito kahit di ako kabayad ng rent sa Portugal, tapos magbabayad ako ng rent sa London. Baka 2 weeks lang ako dito. Tapos ngayon nakita nila yung skill ko. Isipin mo, bayaran ka lang ng 24,000 a year. 2,000 lang yun. Sobrang liit. Oo. Sabi ko, wala, di mabuhay pamilya ko nito, ma'am. Ay guys, 2,000 pounds kasi dito, more or less ngayon conversion rate 150,000. Kasi yung nanggaling na siya sa 4,000 euro. 4,000 euro, more or less mga magkano yun? More than 200. Oo, a month. Oo. So medyo malayo siya. So may mga 40% na baba nun. So ano nangyari after that? After a week, sabi ko, balik na ako, ma'am. Sabi niya, uy Riz, gusto ko yung trabaho mo. Tingnan mo yung menu ng ginawa ng head chef ko na Pinoy. Sabi ko, ma'am, okay naman. Pwede naman na to. Wala nang babaguhin dyan. I-improve lang natin yung quality ng pagkain. Pati supplier, ako na bahala. Kasi may mga contact ko sa Europe. Ayusin natin yan. Sabi niya, sige, kung ayusin mo, bibigyan kitang 56,000 a year. Sabi ko, parang, wala bang libreng room yan, ma'am? Hanapan ko ng paraan. Maliit na room muna. Sige, tinanggap ko yung offer na yun. Tapos, yung time na yon, sabi ko, kunin ko yung ibang team ko sa Europe kasi para itong restaurant to maging solid, busy talaga. Ayun, nagdatingan. Kinuha ko yung mga nasa Europe, yung pinsan ko. Grabe, sir, yung restaurant na yun. Nag-boom talaga. Dito sa London? Dito na sa London. Grabe. Oo. Nag-140 a month, 160 a month. 1,000? 1,000. Ang benta? Ang benta. Wow. Tapos sabi ng may-ari, di daw niya kinita to in 2 months. Pagdating ko na daw yung sabi ko, ma'am, ang sikreto kasi quality, tapos yung marketing nyo, maganda kasi marketing din nila. Yung pagkain, maganda din. Lalong nag-boom. Tapos after a year, kasi iba yung nila mindset nila, pag once na mag-boom ang restaurant, bintay.
Binenta. Yun, lumipat ako sa Converge Wells. Chinese na yung amo ko. Sila na yung talaga kung sa baga nagpursige sa akin na bakit di ka rin magkaroon ng sariling restaurant. Kasi nakita lang skill nila sa akin. Tapos tinulungan ko rin sila. Ginawa ko ng maayos na menu. Bago ako umalis sa kanila, sinitel ko muna yung right hand ko na chef sa Europe. Binigay ko sa kanila hanggang ngayon nandun. Busy yung dalawang restaurant nila ngayon. Tapos yun, nagpursige sa akin na kahit mag-umpisa ka ng maliit, susuportahan ka namin. Pero yung time na yun, mahihiya ka naman kasi kung Bakit? kung susuportahan ka, hingi ka ng pera. Kasi may ipon akong konti, 5,000. Bahala na to. Kasi yan naman ang pangarap mo right from the start na magkaroon ng sarili, di ba? Pero swerte na yung time na yun kasi na-encounter ko si Jojo Manalo, may connection sa market. Sabi niya, syempre, may nakita kaming shop maliit dito, pero tingnan mo kung may potential ba. Ito na yung sa Tuting, sa Oo. Broadway. Sa Broadway, ito na yung sa Tuting. Okay. Nung tinignan mo yung lugar, ano na yung nakita mo? So, para tong baklaran na. Tapos magsiserve ka ng pagkain na premium. Oo. So, parang ano yung dating sa'yo? Parang, Sabi ko sa pinsan ko, grab natin to, di natin mahalin yung pagkain kasi wala tayong puhunan. Basta makapag-roll lang tayo sa pera natin, after a year, siguro 100% magbo-boom to. Ayun, ginawa namin, all you can eat kami. Tapos na-surprise yung mga puti. all you can eat. Oo, Magkano nung umpisa na all you can eat? 25 pounds. 25 pounds. Guys, 25 pounds times mo ng 70 more or less na sa 1,500 pesos. At ito lang, no, ngayon mabibigla. Ang 25 pounds dito, baka sabihin mo, 1,500, ang taas naman yan. Bigyan ko lang kayo ng perspective, no. Ang daily wage ng isang tao dito per hour, yung starting, nasa 12 pounds po. 12 pounds per hour yun. So, kung magtatrabaho sila ng 2 oras ng isang normal wage earner, pwede na silang kumain sa buffet. Tama ba? Tama, sir. Oo, so 24. So, hindi siya kataasan yung 25 pounds dito. At saka yung mga meal po dito, average po nasa 12 pounds to 15 pounds per meal. Pero hindi yan unlimited. So, yung 25 pounds po niyan, para may context po kayo, sobrang sulit po yan. At ano yung sineserve nyo sa 25 pounds na mga pagkain? Yung mga talaga, pang high-end na sushi. Yung anong dala ko sa London, galing Europe, yun sinerve ko sa restaurant na yun. So, Pang high-end, mga salmon, mga sashimi, oo, mga lahat. dragon roll, yung mga tempura sushi kasi wala sa London yan eh. During the time. Kahit hanggang ngayon, sir. Kaiba yung sushi namin dito. Dala namin sa Tsukiji. So, guys, nakakain na rin ako sa Ito naman, in fairness naman, hindi naman because nakatabi ko si chef. Experience ko talaga yung salmon, grabe. Hindi na ako nagtoyo, hindi na ako nag-wasabi, pero sobrang fresh, malinamnam, hindi malansa. And then, it melts in your mouth. Talagang sobrang sarap. Yun ang talagang na-enjoy ko. Na-enjoy ko rin definitely yung tempura. Yung tempura kasi ninyo, malaki. Medyo, hindi siya yung maliit. Yun, pang premium talaga yun na tempura. Ang supplier ko, nagsusupply sa mga high-end na restaurant sa London. Siguro, swerte lang siguro ako kasi may connection ako sa supplier. Nabigyan ako ng mga magandang discount sa supplier, lalo na sa rice. Saka yung prawn, nobashi, katsu, mga nore. Maganda yung discount nga nakuha ko. Kasi relasyon galing Europe hanggang in 16 years sa Europe, sila pa rin ang supplier ko hanggang dito sa UK, yung sister company nila. So, okay, let's talk about nag-umpisa kayo ng 5,000, di ba? Pounds, di ba? At saka, ano nangyari on the first month, on the first year? Kwento naman. Pagbukas namin sa restaurant, yung account ng company house, zero. Wala talagang kapera-pera. As in, zero yung account. First day namin, nag-sales kami ng 1,600. Wow. Yung 1,600 hanggang ngayon, hindi kami nagbunot ng 50 pounds to po ilagay sa company house. Oo. Yun ang hanggang ngayon na sa kami ngayon na nagtatlong shop sa Tuting, may isang restaurant sa Fulham. So in other words, dahil doon, nag-branch out ka na to how many restaurants right now? Tatlong shop sa Tuting at saka isang restaurant sa High Street, proper restaurant. Grabe. Pero ito guys, may backstory yan. Bumenta nga sila ng 1,600 on the first day. Oo. On the first month, magkano total na benta? Ang sales namin sa total na 10,000. 10,000. Pero the following month, ano nangyari? Nag-drop out kami. Akala namin, wala na. Kasi alam mo naman yung tao na hindi ka pa kilala eh. Oo. Di consistent. So bumagsak talaga. Bumagsak kami. Hindi kami sumasahod. Tama lang makabayad ng rent. Pati sa bahay. Yung pang-araw makakain. Basta makakain lang kami. Doon sa restaurant, okay na namin. May matulugan kami. Yung yun, ang sacrifice namin.
Gaano katagal yun? Pinakripay namin yun, sir, halos 6 months. 6 months. During that time, may nagsabi ba dumaan ba sa isipan ni mo na sinabi mo, mukhang nagkamali kami, dapat nagtrabaho na lang ako? Oo, sir, nagtrabaho talaga ako ng lunchtime. Ha? Oo, sa Roca, high-end restaurant. So may restaurant ka na, nagtatrabaho ka pa rin? Nagtatrabaho ko sa lunchtime. Tapos sa gabi, nandun ako sa restaurant ko. Hmm. Kasi di talaga kayang i-sustain yung kita yung time na yun. Grabe. Tas- Tapos ano pang sinabi ng misis nyo? Sabi ng asawa ko, siguro balik ka na lang mag full time. Kasi wala talaga sa restaurant. Sabi ko, meron yan. Tiyaga lang tayo. Kunti. Tiis lang tayo. Bigyan kong 1 year. Kasi alam ko na sa pagkain ko na ginawa, imposible na di mag-boom. Nag-boom nga yung ibang restaurant na hinawakan ko. Ito pa kaya sariling natin. May kulang pala kami sa marketing. Kulang. Marketing. Yun ang kulang namin sa. Ang gandang-ganda ng pagkain, ng sarap-sarap, pero walang social media kami. Walang nagpo-post, wala lahat. O guys ha, ito lang FYI, shout out lang sa mga nakikinig at sumusunod. Hindi porket magaling kang magluto at magaling kang magnegosyo, magkaiba yun, di ba? Kailangan talaga, kung magaling kang magluto, kailangan maghanap ka ng tao na magaling mag-business, mag-promote, magbenta. Agree? Agree, sir, agree. 100%. So, paano kayo nagkaroon ng turnaround? Ano nangyari? Kasi si Jojo Manalo, bininta na yung share niya kasi wala talaga kita restaurant. Wala talaga. Sa tingin niya, walang opportunity. Wala na pag-asa. Walang pag-asa. Tas yung may isa akong waiter na from Davao, si JM, sabi niya, chef, may experience ako sa about marketing. Hindi masyadong malaki pero marunong ako mag-post-post, mag-picture-picture para lagay sa social media yung mga pagkain mo. Ang ganda-ganda ng pagkain mo, sir. Imposible hindi to mag-work. Sige, kung kaya mong bayaran si Jojo Manalo ng shareholder niya, 3,000 na yung pera ko. Paano? Sige, kausapin mo si Boss Jojo na ganito na pwede yung kulang after 2 months. So itong waiter na taga Davao na binili yung share ni Jojo? Oo, binili niya. Ito na ngayon siya. So, in other words, nakakita siya ng opportunity. Magkano nabenta yung shares ni Jojo? Bininta niya 15,000 share niya. 15,000. Laki rin yun during that time. Tapos inunahan ng 3,000. Oo. Tapos yung 12,000, hulug-hulugan. Inulog-hulugan. Okay. So, ano nangyari nung nag-umpisa na? Ano pangalan nitong waiter? JM. Ano nangyari kay Bago JM? lang yan sa London, sir. Si JM. Oo. Yung time na yun, wala pang 1 year. Okay. Pero nakita niya yung opportunity talaga kasi may mga family business kasi sila sa Davao. Family Chinese din may background sa negosyo. Tapos, ayun, after 1 month, sir, ang normal ang silamin nato noon, 10,000. Pagpasok niya, naging 40,000. Wow! Nag-times 4. Ilang post lang siya, biglang daming tao. Sabi ko, anong nangyari? Tapos, ayun, after 2 months, nagdagdag na kami ng shop kasi di na kaya i-produce yung production. After that, naging 60 ang sales. Sunod na buwan na yun, patas hanggang ngayon. Grabe. So, question, si JM na binili ang shares ni Jojo, kailan niya nabayaran yung buong 15,000? Hindi umabot ng 3 months. Grabe. Oo. Kasi sabi ko, may perang kumpanya, full paid ko yun. Bayaran ko para daily hassle ba? Ang question naman ito, nagsisi ba si Jojo? Hindi naman, sir, siguro, hindi talaga para sa kanya. Hindi para sa kanya. Okay, interesting. So right now, the rest is history right now. History na. Hindi na natin pag-uusapan kung magkano na benta. So, ngayon, ano na ang plano ni Mong right now at saka ng mga partners? Yun nga, ang plano namin, kagaya sa akin, gusto ko, malaking vision ko, gusto ko na hindi lang restaurant. Ngayon, may mga plan kami sa Pilipinas na mag-open ng malaking negosyo. Andun na, panay meeting na kami. Ano yung business na gusto nyo umpisan sa Pilipinas? Buy and sell, sir, yung gusto namin na mag-export sana, prawn at saka tuna dito sa UK o Europe kasi may connection ako sa supply. So ngayon, plano nyo mag-business, okay, so plano nyo pa mag-expand. So ngayon, ang tanong, natupad mo na ba ang imong pangarap sa imong kinabuhi? Dandahan, sir. Kasi ang investment ko kasi may saving kami, pero hindi yung bumili kami ng lupa, pero more kami na nakasave sa bangko kasi di natin alam kung anong sunod eh. Okay. So ano naman ang masasabi nimo sa mga taong dili nakapagtapos na nahihirapan sa kanilang buhay ngayon sa kanilang kinabuhi? Ang sa akin siguro hindi yun ang di ka makapagtapos ng pag-aaral. Pag magtiyaga ka talaga na yung may dream ka ba na gusto
gustong maabot nimo, sige lang. Isa din yung diskarte, sir, siguro sa buhay. Yung sipag din. Tapos attitude, number one, attitude. Kung gusto mong mag-grow, siyempre, always down to earth. Kung ano mong naabot sa buhay, ganun pa rin, walang magbabago. Kung kumakain ka ng tuyo, tuyo pa rin. Pero masasabi mo mas komportable ng buhay mo ngayon, di ba? Oo, sir, kasi kung kakain kami ng restaurant, noon, tinitingnan namin yung bill. Kung magkano ang bill. Ngayon, di na kami tumitingin ng bill. Ang sarap ng pakiramdam na yun, di ba? Oo. Grabe, alam mo, sobrang nakaka-encourage. Kung meron kang papasalamatan ng mga tao ngayon sa buhay mo, sino gusto mong pasalamatan? Number one, si Lord Oo. na nagdala sa akin ngayon. Pangalawa, magulang ko. Tapos, pangatlo, si yung mentor ko na Yoshi, na Japanese. Yun talaga nagturo sa akin. Nagbigay ng tulong din sa skill ko na maging ganito ako. Number one din yun. Tapos, si Boss Jojo, siya rin nag-open ng chance na magkaroon ng negosyo ba dito sa sa UK. Galing. Yun din. Number one, isa din yun na malaking na utang na loob din. Kasi hindi rin kami maging ganito kung hindi dahil sa kanya. Tama. Kasi siya rin ang nagbigay ng gate na makapasok sa Tuting o may connection. Kasi may business na siya sa Tuting, Filipino shop. Yun din ang sa isa din na pinapasalamatan ko. So guys, there you have it. Ating kapatid na talagang nagsimula sa maliit and then lumaki, pero ngayon natuto pa rin lumingon kung saan siya nanggaling. Kaya nga I'm really so proud, no, na may kababayan tayo dito sa UP na nagnenegosyo, di ba? Yung sinasabi, hindi lahat na namamasukan dito, di ba? May mga iba talaga mga Pinoy na nagbi-business din. Tama? Tama, sir. Kaya there you have it. Paano kayo makukontak? Ano yung pangalan ng inyong resto? Chukiji Sushi Fusion sa Tuting Broadway Market. Tsaka meron kami sa Fulham Palace Road. Chukiji Sushi Fusion din yung branch namin doon. Guys, if you're here in London, this is a must go, must try. Affordable Japanese food, quality Japanese food, 5-star at a very affordable price. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Alam mo, una kong pinag-ipunan, plaka. Siyempre, bata ka, di ba nag-ipong allowance mo? Right now, what comes to mind was, ang una kong nabili was plaka. I had this talk with my mom. At sinabi ko sa kanya, Mom, I'm going to go full-time showbiz. Sabi niya, know this, once na ikaw ay mag-decide na ganyan, pumunta ka dyan sa landas, you're on your own. Doesn't mean that you don't get it now, you won't get it later. For me, it was never about making it big. It was about making it last. I always believe na success is number of failures before you get to where you want. Success is it's really a journey.